Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Matthew chapter 6 verses 31 hanggang 32. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Our Heavenly Father wants to be involved. Napakahalaga po nito pag-aaral natin ngayon. Ano po? Kasi alam niyo po sa buhay na ito, maraming tao ang nahihirapan dahil hindi nila alam itong katotohanan ito. Na yung ating Ama sa langit po ay nais niyang ma-involve sa ating pong mga buhay. Sabi sa English Bible po, your Heavenly Father knows that you need them. Napakahalaga po ng katotohanan na yon kasi aware pala ang Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan at handa siyang tumulong. In other words, gusto niyang sumali sa ating buhay. Ano po? Gusto niyang ma-involve. Ano po? Isa sa katanungan ko noon sa akin pong pag-aaral, bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na robot ang tao? Ano po? Na kung saan, siya na lang ang masusunod palagi. Ano po, kikilos tayo, gagalaw tayo, o yung lahat na ng iisipin natin, lahat na ng sasabihin natin, kontrolado niya na. Ano po, parang robot, ika nga. Pero sa pag-aaral natin yesterday, naintindihan natin, ano po, na ang Diyos pala parang ama. Gusto niya nung relationship, ano po, na kung saan ay nag-i-interact tayo sa Kanya. Ano po, kung tutusin, pwede namang kontrolin niya na lang tayo, ano po. Pero bakit binigyan niya pa tayo ng kalayaan? Bakit kailangan ang kilos natin ay hindi pilit? Ano po, kailangan voluntary. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Ang gusto niya, yung pagtugon natin sa Kanya, manggagaling din sa pag-ibig. Hindi yung napipilitan lamang tayo. Ngayon, yung katotohanan na yan, nag-a-apply din maging sa mga pangangailangan natin sa buhay. Hindi instant na lang na binibigay ng Diyos basta-basta yung ating mga pangangailangan. Ano po? Bagamat alam niya na kailangan natin yun. Pero mapapansin niyo po sa Biblia, kailangan pa tayong manalangin. Kailangan pa tayong manampalataya. So, bakit ganoon, Pastor? Kasi gusto niyang ma-involve sa ating mga daily affairs. Gusto niyang sumali doon sa ating mga pang-araw-araw na mga desisyon at maging doon sa mga malalaking desisyon natin sa buhay. Gusto niya na ma-involve sa mga ginagawa natin. Maganda yung kinukonsulta natin siya sa panalangin. Yung nananampalataya tayo sa Kanya, nagtitiwala. Ganun ang gusto niya. Parang ama na kinakausap natin palagi sa bawat araw. Kaya dito sa text natin ngayon, maiintindihan nyo na. Bakit nga naman tayo mababalisa? Ano po? Alam naman pala ng Diyos yung ating pangangailangan. Ang kailangan lamang magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Ano po? So, para sa akin, may dalawa kasing extreme na pananaw dito. Ano po? Unang-una, yung iba, ang tingin nila sa Diyos, masyadong bossy. Ano po? Kasi nga, sovereign siya. No? So, sa buhay na ito, wala tayong gagawin kundi maghintay na lang kung ano yung ibibigay niya. Ano po? Kasi siya ang boss eh. So, walang interaction. Ano po? Kumbaga ang Diyos total naman marunong siya. Siya naman yung nakakaalam ng lahat ng aking pangangailangan. Siya naman yung boss wala tayong gagawin. Maghintay na lang tayo. Ano po? So, hindi po ganoon ang Diyos. Ano po? Lagi niyo tatandaan, He is a loving Father. Ano po? At gusto niya, lumalapit tayo sa Kanya. Ano po, yung nananalangin, nakikipag-usap sa Kanya. Gusto niya yun. Ano po? Ibig sabihin lang yan, meron tayong lubusang pagtitiwala sa Kanya. Ano po? Pangalawa, isa pang maling pananaw ng tao dahil ang Diyos ay sovereign, hindi ko siya pwedeng istorbohin. Ano po? Busy siya. So ako na lang ang babalikat ng problema ko. Yan ang maling-mali. Ano po? Kasi
Bagamat po ang Diyos, sabihin na nating marami siyang mga concern sa buong mundo, ano po, alam niyo po ba na nakatuon pa rin ang paningin niya sa bawat isa sa atin. Ganyan tayo ka-presyo sa paningin ng Diyos. Ano po? Kaya pwede mo siyang istorbuhin. Ano po? Hindi po masama yun. Ano po? In fact, natutuwa pa nga ang Panginoon pag sinasali mo siya sa problema mo. Kaya mapapansin niyo, ano po, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kita niyo, gaganda ng mga verses sa Bible na nagsasabi na nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 26, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sabi sa Matthew 7 verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? So, kung alam lang natin ng Bible, ano po, na ang Diyos pala, ano po, gustong-gusto niya na tulungan tayo dahil para siyang Ama na nakatunghay sa atin, nagmamalasakit sa atin, ano po. So, para sa akin po, may ilang mga katotohanan na dapat maintindihan natin patungkol sa Diyos eh. Unang-una, He is concerned about you and your cares in this life. Lahat ng area ng iyong buhay, concern ang Diyos. Maliit man o malaki. At mapapansin nyo, katulad ng isang ama, He is pleased by your faith and obedience. Natutuwa siya pag nagtitiwala ka sa Kanya at sumusunod ka sa Kanya. Ano po? At ito, katulad ng isang ama, He has a great plan for you. Nangangarap din siya para sa iyo. May plano rin siya para sa iyo. Maganda yung nakikita niyang kinabukasan mo, kapatid. At katulad ng isang ama, He wants to see you victorious, fruitful, and successful. Gusto ka niyang makitang nagtatagumpay sa buhay na ito. Nagiging fruitful and successful. Di ba gano'n ang isang ama? Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niyang nagtatagumpay, nagiging successful yung kanyang anak. Ngayon, ang hinihingi lang ng Ama sa atin ay yung tinatawag na father and son relationship. Ano po? Yung lalapit tayo sa Kanya sa bawat araw, naniniwala tayo sa ating mga panalangin, isinasali natin siya sa ating buhay. Kaya huwag kayong matakot na lumapit sa ating Ama. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo sa Kanya. Even yung mga pinakasimple, pinakamaliit na pangangailangan ninyo, banggitin po ninyo. Iba po ang mararanasan ninyo sa inyong buhay. Hindi kayo mahihirapan. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, na unawaan namin na ikaw pala isang ama na mapagmalasakit. At sa sandaling ito, naniniwala kami, nananampalataya kami sa mga katotohanan yan. Kaya sinasabi namin sa iyo ang lahat ng aming mga problema, suliranin, pangangailangan. Salamat, Panginoon. At sa sandaling ito, naniniwala kami na kapag kinakausap ka namin, nakikinig ka. At ikaw ay handang tumulong sa amin. Dahil alam namin, ikaw ay isang mabuting Ama. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.